Yes, makahambal ko gamay nga hiligay nun kay akon nga daddy, Ilonggo gid born and raised in Capiz kag Aklan. So yes, proud Ilongga man ako. And kami nga mga Ontiveros, damo man paryente diri sa Negros. So, salamat gid sa warm welcome at sa pagkakataon na ma-share man ang aming trabaho sa Senado. Ang bigat ng panahon ngayon, ano? Yes. Ramdam ba natin ang taas preso? Siyempre, kapag tumataas ang langis, kasunod ang pamasahe, pagkain, at gastos sa araw-araw. Kaya sa Senado, patuloy nating itinutulak ang 52.8 billion pesos supplemental budget. Ano bang laman ng budget na yan? At para kanino? Meron dyan, initial na 12 billion pesos subsidy para sa transport sector, 2.8 billion pesos agricultural subsidy for farmers kag fisherfolk, and 38 billion pesos for the repatriation and reintegration of overseas Filipino workers. Pero hindi lang preso ang hinahanglan ng bantayan. Bukod sa ekonomiya, kailangan ding bantayan ang kaligtasan ng ating mga pamilya, lalo na ang kabataan at kababaihan. Dati naman kasi, kapag gusto mong bantayan ang pamilya, titignan mo lang kung sino nasa gate, sino ang kasama ng anak mo, saan siya pupunta. Subong, minsan, kahit nasa bahay ang bata, kahit katabi natin, may nakakausap na pala siyang hindi natin kilala. Isang chat lang, isang laro lang. Iyan ang realidad ngayon. Oo, tayo ang social media capital of the world. Diyan lumalabas ang galing natin eh. Yung humor natin, creativity, kahit diskarte ng mga small business owners, at ang bilis ng bayanihan. Panalong-panalo tayong mga Pinoy. Pero ang masaklap lang, naglipa na rin ang mga scammers, mga fake news. At tulad sa kaso ni na Ann Curtis at Cyril Manabat, ang daming pag-aabuso sa kababaihan online. Kaya hindi na pwedeng sabihin na online lang naman. Hindi na laro-laro lang ang social media. Nitong buwan lang, naglunsad ng investigasyon ang komite ko na Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality tungkol sa pagkalat ng harmful content sa gaming platforms gaya ng Roblox. O sino diri ang naglalaro ng Roblox? Wala! May tinuturo, may nagtataas din ng kamot. Ang impormasyon na nakarating sa amin, may mga kabataang edad 12 hanggang 17 years old na kinakausap ng hindi nila kilala, inuudyokan, minamanipula, at tinutulak para manakit o umatake sa kanilang mga kaklase. May balak pangaraw mamaril ang mga batang ito sa kanilang school. Kaya pinatawag natin ang mga kinauukulan. Nagpahiring tayo. Kumilos naman agad ang Roblox. Matapos ang hearing natin, nagpatupad ng mas mahigpit na registration para sa mga menor de edad. Noong September last year, inimbestigahan din natin ang pagkalat ng deepfake pornography.
Ibig sabihin yan, yung mga babae, artista man o ordinaryong tao, pwedeng kunin ang mukha natin at gawing malaswa gamit ang AI. Kilala niyo ba si Angel Aquino? Okay, kilala ng ilan? Yes, nabiktima siya. Kahit yung mga walang kalaban-laban na baby, gaya ng anak ng vlogger na si Queen Hera, naging biktima ng malaswang deepfake na pinakalat online. Matapos nating ipatawag sa Senado din ang mga platform at ang ating mga law enforcement agencies, agad naman silang umaksyon. Tanda lang yan na kapag may pananagutan at kapag hindi binitawan ng issue, napapagalaw ang sistema. Dahil na rin dyan, tinutulak natin ang pag-amyenda sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law para palawakin ang proteksyon ng batas laban sa gender-based harassment, lalo na yung gumagamit ng AI. Sa ngayon kasi, hamon sa ating law enforcement ang paghabol sa deepfake creators. Dahil na rin dyan, pinapalakas natin ang anti o SAEC-CSAEM law para mas mabilis at mas mahigpit ang aksyon laban sa online sexual abuse and exploitation of children at hindi na maging global hotspot for online child abuse ang Pilipinas. Dahil yung ating mga batas, yan ay mananatili para sa mga kababaihan, kabataan at pamilyang Pilipino. Hindi lang basta dokumento ang ating mga lehi, ramdam iyan ng mga nangangailangan ng proteksyon. Alam nyo, hindi lang naman kabataan at kababaihan ang tinatarget ng fake content. Ako mismo, ilang beses na rin ginawa ng kasinungalingan online. Tulad ng PhilHealth na yan. Nako, sasabihin ko po sa inyo, kahit pa ulit-ulit na ako, hindi po yan totoo. Ilang taon na po nila inuulit-ulit at nire-recycle. Fact checkers have already debunked this. Hindi po talaga totoo. Narinig nyo na po rin ba yan? Narinig nyo na po. So inuulit ko po, hindi po yan talaga totoo. At alam kasi natin, kahit na-debunk yan, andyan pa rin sila. Iba-ibang content at invento naman ang pinapakalat. May nakita pa nga ako nung isang araw na umakyat daw ako ng puno ng niyog. At meron pang isang nagtatabas daw ako ng damo. Kulang na lang nagpuputol ako ng tubo dito sa Negros Island. Siyempre, peke ang mga yun. Pero ang nakakalungkot, nag-iiwan ito ng duda. Kaya mga kasimanwa, pakiusap ko lang po, palihog. Huwag po tayong magpapadala sa political agenda ng mga trolls online. Alam ko, marami sa atin, hindi naman basta-basta nauuto. Pero wag sana tayong pangunahan ng galit at takot. Bago mag-share, tignan kung saan galing. Hanapin kung credible ang source. At kapag mas marami kasi tayong marunong kumilatis, mas mahirap na nila tayong lokohin. Tama ba? Tama po. Kaya kami naman sa Senado, naniniwala na dapat hindi lang makahabol, kundi maunahan ng ating batas ang mga krimen, banta at fake news sa social media. Ngayon, puspusang pinag-aaralan ng aking opisina ang social media regulation.
Lalo na ang pagkakaroon ng representatives ng malalaking platforms tulad ng Facebook dito sa bansa. Pinagkakakitaan nila ang oras, impormasyon at atensyon ng ating mga kababayan. Kaya, dapat lamang silang managot. Dapat silang makipagtulungan. Pero hindi ito laban ng Senado lamang. Kailangan namin kayo. Ipaglaban natin sama-sama ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating mga kabuhayan at mga pagkakaibigang nabuo natin sa social media. Bawiin natin ang online spaces natin. Gawin natin mas ligtas, mas totoo, at mas makatao. Online man o offline, dapat ligtas ang bawat isa. At sa laban na iyan, mananatili tayo. Magbabantay, maniningil, at kikilos. Salamat, Gid, sa pakikinig. Kagahalong pirme.